Hello, hello mga kapadyak! Smile naman dyan and everything! Magandang umaga sa inyong lahat. Ako po si Joven at nandito na naman tayo para sa panibagong umaga kasama ang padyak para sa klimabukasan. Sasabihan kita sa lahat ng gusto ko. Sasabihan kita basta't sasabihan mo rin ako. Sakay na! Nandito na naman tayo para mag-usap at magbahagi ng mga kwento tungkol sa pagbibisikleta. Alam niyo ba mga kapadyak, ayon sa Social Weather Station survey, 1 out of 3 Filipinos use bicycle. Simula ng pandemic, mas yumamong pa ang mga paggamit ng bisikleta nung nagkaroon tayo ng lockdown. Yung mga doktor, nurse, at iba pa mga frontliner ay nagbisikleta para lamang mapagsilbihan ang ating bayan. Ngayon, iba't ibang tao na ang nambibisikleta sa ating mga lansangan. Mapa-estudyante man, manggagawa, at marami pang iba. Kaya naman ang layunin natin dito sa Padyak ay ipakilala pa natin ang mga benepisyo ng pagbibisikleta, hindi lamang para sa atin, kundi pati na rin sa ating syudad at kalikasan. Kaya naman na yun, pag-uusapan pa natin ang masinsinan, ano nga ba meron sa pagbibisikleta. Kasama natin si Jason Villesa, isang urban planner at government employee sa Muntinlupa, LGU. Bilang advocate, siya rin ay bahagi ng Ilog Pasiglahin, Mubas One Coalition at Tagham. Ngayong umaga, pag-uusapan natin paano nga ba siya nagsimula magbisikleta at ano nga ba ang bahagi nito sa ating laban kontra sa krisis sa klima at mobilidad. Kaya naman, welcome sa ating Padyak, Jason! Hi, Jason! Hello sa lahat. Hello, Joven. Hello sa mga nakikinig ngayon ng Padyak para sa Klimabukasan. Maraming salamat sa pag-imbita sa akin ngayong umaga. Thank you, Jason! At ayan, mga kapadyak, kasama na natin si Jason. At alam naman natin, karamihan sa atin nakakilala kay Jason dahil siya'y napaka-aktibo sa usapin ng environment, urban planning, active mobility, at marami pang iba. At halos araw-araw ikaw ay nababike, di ba, Jason? Oo. Ayan. Oo. Pwede mo ba makwento sa amin paano ka nagsimula mag-bike? Like, ano ba nag-inspire sa'yo mag-bike? 6 years old ako natutong mag-bike. Na-inspire ako or yun, positive inggit. Yan, na nakita ko yung mga kaibigan ko dito sa amin na nagbibisikleta. So sabi ko paturo ako. And yun, mas malaki yung bike na gamit ko noon kasi sa kanila yun, mas malalaki sila sa akin. Tapos nang matuto ko, yun, BMX yung binili para sa akin. So, ayun, yun yung ano ko. Yun yung short story sa pagbabike. Tapos yun, dito lang ako nakapag-bike sa loob ng subdivision. Never akong nakalabas ng kalsada noon. So, yun yung ano ko noon. Yung origin story. Salamat, Jason. So, nung pala nagsimula, bata pala nagbabike ka na. Pero curious ako kasi 'di ba nga sabi mo nga, halos araw-araw nagbabike. Saan mo ba ginagamit yung pagbabike mo araw-araw? Ayun no, fast forward na sa current timeline. Mm-mm. Pag pumapasok ako sa work, yun na yung naging ano ko, main mode of transport, yung pagbibisikleta kasi mas yan, hawak ko oras ko, yan, tipid. Tsaka yun, marami akong pwedeng iba pang gawin kasi may sarili akong sasakyan. Oo. Ayan. So, araw-araw ka pala nagbabike to work at syempre sa mga iba't iba pang mga household chores at iba pang mga gawain mo, no? Mhm. So, ano ba mga na-experience mo commuting gamit yung bike mo araw-araw? Paano to nabago yung, let's say, yung buhay mo? Sa araw-araw, no, depende kung saan na rin ako dadaan. Kasi pwede akong pumili ng ruta sa pagpunta sa opisina ko. So, pwede ako sa National Road o kaya dun sa inner roads namin dito sa Muntinlupa. Ayun, pag sa National Road ako, syempre mabibilis yung sasakyan pag hindi traffic. O kaya naman, pag traffic, naunahan ko sila. Kumbaga, kumbaga kasya kasi ako dun sa gilid ng kalsada. So,
mas mabilis yung biyahe ko kumpara pag magko-commute ako ng jeep. Yan. Tapos, ayun, mas na-appreciate ko yung paligid namin. Mas nakilala ko yung neighborhood or yung syudad kasi pag nagbabike kita ko lahat na yung buong paligid. Yun. Tas nakikita ko, ay, may bagong coffee shop na pwede kong subukan, may bagong kainan na yun, pwede ko itry. Yun. Kaya, tas yun, yung iba, pag palagi akong tumitigil doon, yun, nakikilala ko na rin sila, pati yung mga street vendors yan. Si Jason, ako, napakakulay talaga ng experience mo sa pag-bike commute araw-araw at parang mas nakikilala mo talaga yung community mo, mas na-appreciate. So, babalikan natin yan mamaya. Pero medyo curious ako na mention mo kanina na ayun nga, um, I guess dahil taga Muntinlupa kayo, may iba't ibang challenges kayo sa pagbabike commute araw-araw. So, nasimulan mo na yung pag-discuss kanina, pero gusto kong tanongin ng diretso. Ano nga ba yung mga iba't ibang challenges na kinakaharap mo bilang isang biker? At kung meron man, sana, paano mo ito nalampasan? Ayun, no, kasi sa ibang syudad meron ng bike lane. Dito sa amin actually meron na pero yung pintura lang siya. Shared lane yung i-implement kasi dito sa Muntinlupa. So sa National Road may hinati lang na isang regular lane para magkaroon ng bike lane. Pero yun, parang kumbaga hindi pa wala pang klarong polisiya, local ordinance para doon. So isang challenge yun. Tapos yung yun, wala ring ordinance pa kasi sa safety yun, yung ibang syudad, kailangan naka-helmet. Dito sa amin, wala namang ganun. So, okay lang hindi. And yun din, kasi dahil madalas kasama natin yung mga motorized vehicle, so mapapasuot ka rin talaga ng helmet. Hindi gaya sa yun nga, pag nakikita natin sa ibang bansa, sa Netherlands, walang helmet. Kasi may bicycle infrastructure talaga sila in place and bike lane network. Yun. Tapos yun nga, so paano ko nalampasan? Ayun, yung gamit kong helmet ngayon, salamat sa nagbigay po nun, Sir Brian, yan. May signal light siya, so hindi ako nahirapan din sumignal kasi pag hand signal natin, minsan hindi yan napapansin. So may signal light yung helmet kong gamit for left and right turn. So yun, mas naging visible ako sa kalsada kasi ang makakasabay ko talagang yun, motorized vehicle. Kumbaga ako na yung nag-adjust para sa kanila, di ba? Kahit dapat hindi ganun yung mangyari kasi tayo yung vulnerable road user. And yun, naging PWD na nga ako pero pwede pa rin naman ako mag-bike. So another challenge kaya e-bike na yung gamit ko. Eh, yun, muntik pang di ba binan siya sa ng MMDA pero buti binawi. Pero yun, may pedals pa rin naman siya. So exempted yung akin pero eventually baka nga yun, buti napigilan. Kasi essential yung mode of transport na bisikleta para sa akin. Salamat, Jason. Ako, rami talaga at iba-iba yung mga challenges na kinakarap ng mga bikers natin, lalo na dito sa Metro Manila. Hindi lamang yung physical na nararanasan natin sa mismong kalsada, kundi pati yung mga polisiya, mga programa na syempre nakakaapekto sa malayang pagbibisikleta natin. At siguro may isa na lang akong follow-up question na mention mo kanina na ayun nga, nag-helmet ka para mas ligtas yung pagbabike mo. Para sa iyo ba, specifically sa Metro Manila in general, ano yung challenge yung mga bike lanes natin? Like, ligtas ba siya para sa ating mga siklista? Sa ngayon, no, yung yung na-implement ng DOTR, um, karamihan doon or most nung bike lanes na yun, hindi safe. Kasi nakakapasok yung mga motor, yan. Pati yung four wheels minsan, yan, doon pa nga nagpa-park, kaya mapapalabas ka ng bike lane. Kasi hindi yung buong bike lane gaya sa EDSA, hindi yung buong bike lane ay protected. May ano lang, certain segments lang na merong concrete barriers. Yung iba, plastic, kaya sira na rin or wala na doon sa pwesto nila.
Yun yung ano doon, nakaka-anxious. Yun. Tama, Jason. At sana nga kung may mga nakikinig tayo dyan mga kasabahan natin sa pamahalaan, baka naman mabigyan tayo ng prioridad minsan naman mga ating mga commuters, ating mga pedestrian bikers. Sana ay mabigyan pansin pa. At pag-uusapan pa natin yan mamaya kung paano nga ba natin mas mapapaganda ang kondisyon ng ating mga kalsada, hindi lamang para sa mga bikers, kundi pati na rin sa mga pedestrian natin sa buong Metro Manila. At salamat Jason, marami na tayo na pag-usapan sa tatlong tanong pa lang yun ha. Pero last lalalimin pa natin yung diskusyon maya-maya lamang. At dahil, marami rin sa ating listeners ang kabataan, gusto tong itanong sa'yo, like, meron ka bang advice na mabibigay, lalo na dun sa mga may balak magsimula mag-bike? Yung sa pagpili ng bike, no? Mm-mm. Siyempre kailangan natin i-consider yung budget. Kasi yung bike, no, maganda naman yung mga bike kung maayos yung paggamit natin. So, pwede kang bumili ng second-hand bike or kung brand new. Depende rin sa needs nung gagamit. Kung sa estudyante, na malapit lang yung distance, pwede naman siguro. Unless yun nga, kailangan niya ng cargo rack or yung rear rack sa likod para magdala pa ng ibang gamit. Pwede naman na yung naka-backpack lang siya. So, and yun, dahil nga yun yung na dito, yung road conditions din factor dito sa atin. Mostly nang makikita nating bike commuters, naka-mountain bike yung gamit kasi may suspension yung unahan nun, yung front fork niya. So, yun, mababawasan yung pakiramdam natin sa mga lubak pag gamit natin yun. And yun, depende nga sa needs kasi meron may front basket, meron may ilaw. Ayan, pero sa mga estudyante natin na malapitan, okay na yung Japanese bicycle na single speed. Unless, or yung city bike, yung kung tawagin din. Unless yun nga, may mga uphill na lugar dun sa kanila, ay kailangan nila yung may mga iba pang or derailleur gear yung sa likod, yung nakikita natin mga platong malalaki, ganyan, para mas makaya nilang, kung tawag natin, umahon dun sa slope. Yun. So, marami. Depende nga rin sa kung habol nila speed, meron tayong road bike. Yan. Mga iba-iba. Pero yung for introduction, yun nga, yung mostly na pasok din sa budget, yung mga mountain bike, okay na yan. Salamat, Jason. Alam mo, ilang taon na ako nababay, pero yung ilan dun sa mga terms na sinare mo, di ko alam. So, malaking tulong talaga yung mga sinashare mo, Jason. At siguro, ayun, na-mention mo na yung pagpili ng bike. Pero, gusto lang tanong sa'yo, kung ako ay isang baguhang biker, kunwari, bagong rider, tatanong kita, Kuya Jason, ano bang kailangan kong alamin sa kalsada kung magbabike ako on a regular basis? Ano yung mga tips and tricks mo na share? Una-una yung distance, no? Yung distance ng rutang tatahakin natin papunta dun sa, yun, kung sa school nga yan, dapat ma-observe natin kung ano yung mga present dun sa dadaanan natin. Kung meron bang iba pang, halimbawa school zone, syempre kailangan mabagal tayo dyan kahit bike gamit natin. Kasi lalo na kung may mga bata na yun, hindi pa ganun kagaling yung kanilang spatial awareness. So, kailangan natin silang bigyan ng due caution. Kasama na rin yung matatanda and yung mga hayop. Yan. And dun sa road conditions, yun, i-check natin kung may part ba ng kalsada na lubak. Siyempre, kailangan pag ganun, kung makaiwas tayo, iwasan natin. Tapos yun, i-check din natin siyempre yung bike natin kung nasa condition palagi. Kasi kailangan mine-maintain din yung bisikleta para maging efficient yung paggamit natin sa kanya. Oo. So yun yung hangin, kahit yung hangin, yung yung position ng handlebar kung naka-align pa ba. Yan. And even yung kadena na dapat nililinis natin yan, nilalagyan ng lubricant kasi pag kinakalawang yun, pwedeng mangyari na hindi maayos yung pagpidal natin. Yun. O kaya masira din agad yung
And yun pala, pag umuulan yun, isang factor din yun sa pagbibisikleta, yung environment na umuulan. So, dudulas yung kalsada. And yun nga, natutunan ko rin to sa mga bikers na dapat babawasan mo yung hangin ng gulong para mas didikit ka sa kalsada. Oo, may mga ganun pala. Yan. Tapos kung baha, hanggat maaari, wag na nating idaan yung bike kung aabot dun sa gitna, yung hub na tawag. Kasi pag pinasok yun, kailangan linisin yun, kailangan lagyan ulit ng grease. Kasi masisira eventually yun pag hindi naagapan. Pag napapadalas yung paglusong ng bike sa baha. Ayun. Jason, ako, marami na naman ako natutunan kay Jason. Naalala ko, gusto ko na mabahagi sa ating mga listeners. Di ko po alam kung minsan wala nang hangin yung bike ko. May one time si Jason pa po napansin na walang hangin yung gulong ko sa likod ng bike ko. So salamat din. Nakakatuwa rin sa ating biking community na sama-sama rin tayo. Minsan syempre karamihan sa atin, o baka ako lang naman, di ko alam. Pero ang mahalaga naman, wala naman tayong hiya-hiya kung may kakulangan tayo sa knowledge about biking. Kasi syempre, we all start at na hindi natin alam yung pababay. At dahil marami tayong mga kasama ng mga uh, advocates at mga kuya, ate, katulad ni Jason na tumutulong sa ating mga new bikers. Okay na okay naman yan. Kaya thank you Jason ulit sa paghangin. Mismo si Jason pa naghangin ng Walang ano man. bike. Buti nga may dala ako, di ba? Na Oo pambomba nga. noon, pambomba. Oo. Oo, salamat Jason. Kaya naman, ayun, na-share na ni Jason yung ibang mga tips and tricks about sa, hindi lamang sa pagtingin natin sa environment natin, panagkakalsada. Syempre, titingnan natin hindi lang yung safety natin, pero naman sa paligid natin, kundi na rin yung maintenance na rin ng ating bike, at syempre, obserba rin ng ating mga kalsada. So, gusto na tanongin, Jason, bago tayo mag-break, dahil marami tayo ng pagkwentuhan na mag-share pa nga tayo ng ating mga personal na kwento tungkol sa pagbabike. May mga favorite memory ka ba or iisang hindi mo makalimutan tungkol sa pagbabike? Ang pinaka favorite ko siguro na yun lagi nababalikan ko kaya rin siguro kumbaga full circle ako na babalik pala ako sa pagbabike. Nung fourth year high school ako, nung meron pang high school, nung wala pang K-12, so age reveal tayo dyan. Meron kaming project sa physics na basta any physics project siya na gagawin. Tapos, yun yung naisip ko para sa group namin. Sabi ko, gawa tayong dynamo. Yung dynamo, yung para mapailaw. Meron mga ganun yung karamihan ng mga city bike or Japanese bikes na makikita natin madalas sa, second hand na market. Sabi ko, mag-project tayo, dynamo sa bike na gamit, yun nga, naghanap ako na may motor kasi meron akong laruan nun yung, Tamiya. So, alam ko pwede yung mga ganun pag i-reverse mo lang yung ikot ng motor para magpaproduce ka ng electricity. So, yun, ang hiram ako ng drill dun sa portable handheld drill sa tatay nung kaibigan ko. Tapos, yun, meron akong city bike noon na pink din, kagaya nung bike ko ngayon na kulay pink din. Yun, tapos kumbaga hinanapan ko ng paraan kung paano ikakabit doon sa unahang gulong. Tapos yun, humanap ako nung LED na maiilaw na kahit para doon sa mapoproduce na electricity. Tapos yun, syempre, kailangan dalhin yung project sa school. So yun na yung first and last bike to school ko sa buong high school life ko. Oo, oo, buong high school life. Kasi nung college, hinahatid ko na yung sa gamit ng kapatid ko. Yun. Nagbike ako mula bahay hanggang school para dun sa project namin na yun. And first time kong lumabas sa kalsada and alam kong wala akong helmet noon. So talagang paano ba to? Ganyan. Ang alam ko lang gigilid nga. Yun nga yung parang ko nung dati, gigilid lang ako. Paahon yung papunta doon sa school namin kasi doon siya sa may papuntang Bilibid. So, ahon ako. Sabi ko, kaya ba to?
Di padyak lang ng padyak hanggang makarating. Kasi nga, buti na lang, tama yung naisip ko magbaon na extra kasi sobrang pawis ako nung dumating ng school. Tapos yun, ayaw ako unang papasukin ng guard. Tapos sabi ko, ma'am, group project po namin tong dala ko. Andito yung project namin, itong bike na to. Tapos pinakita ko sa kanya yung, kumbaga yung ginawa namin na dynamo, makeshift. Yan. Tapos, edi nakapasok. Nandun lang kumbaga talagang dinisplay ko yun dun sa pwedeng pagparkan nun. Tapos nung oras na nung physics subject namin, edi nung group na namin yung magpe-present, talagang lumabas yung class kung nasan yung bike. Tapos yun, pinakita ko na yun, pinapaikot namin yung gulong ng bike tapos umiilaw. So, yun yung isa sa ko. Tapos alam ko perfect yung team namin dun eh. Perfect score dun sa project. Kaya, yun. Kaya very memorable sa akin yun. Oo. So, ayun. Si Jason, nakakatuwang marinig yung kwento mo, Jason. Like, bata pa lang, young scientist ka na, bongga. Pero, thank you talaga sa pag-share. Like, kahit na bata pa lang tayo, nakikita na rin talaga natin ano mga pwede natin gawin sa biking. At nakakatuwa na meron pang innovation na nagaganap. Kaya, alam mo, na-realize ko lang din, talagang mas marami tayong nabubuong memory pag nagbibisikleta tayo. Kasi 'di ba, for example, mas marami tayong napupuntahan dahil nakabike tayo. Like, gusto ko na bahagi, earlier this year, nagbabike lang ako every Sunday para lang makumpleto yung Strava ko na ilang kilometers na isa sa isang buwan. Tapos, umabot ako hanggang Malacanang nung isang araw. Naalala ko, nun eh, Holy Week. So, onti lang yung tao. Tapos, meron pala isang kalsada ang pinasukan na naka-barricade siya. Pero dahil pwede naman yung bike, kasya, pumasa ako. Tapos di ko na-realize, ayun na pala yung mismong kalsada sa harap ng main gate ng Malacanang. So, medyo pinagtinginan ako ng mga guard. Pero, buti naman hinayaan nila ako. So, nakaka-explore ako ng maraming mga heritage structures, monuments na typical na hindi natin nakikita sa paglalakad lang o di kaya sa kotse lamang. Kasi, yung bike, nakakatulong din siya sa pagpunta natin sa iba't ibang lugar. Kaya, maraming kwento talaga na ganito na mararanasan pa natin kung mas malaya tayo at madaling makakaikot sa ating mga komunidad gamit ng bike. Nako Jason, onti pala na pag-uusapan natin pero onti pala yung mga tanong pero marami na tayong napag-uusapan. Nakakatuwa talaga yung usapan natin so far. Kaya naman sa mga viewers naman dyan, gusto naman kayo dyan mga kapadya. Pwede kayo mag-comment dyan at ibahagi ano yung mga naiisip nila sa pagbibisikleta. Baka mamaya dyan meron na mag-check out ng mga bike ha. Gamitin lamang ang hashtag Padyak para makasama ka sa ating conversation. Ayan, so magbe-break muna tayo at sa pagbabalik natin, pag-uusapan pa natin ano nga ba ang benepisyo ng pagbibisikleta. Yun lamang at see you later! Sasakyan kita sa lahat ng gusto mo. Sasakyan kita, basta't sasakyan, tuloy ako. Sakay na! Uy, lunch break na si Kid. Naglabas ng baong favorite. Maghuhugas o magpupunas lang ng kamay? Maghuhugas! Beshi Beth, apektadong mental health. Kukumustahin o dededmahin? Kukumustahin! Si Kid na hindi pa handa magka-baby. Delay until ready o bahala na? Delay until ready! At ang asawa mong pasaway, pinayuhang tunay. Para katawan ay laging win, healthy habits ang sundin. Chikiting ligtas, dagdag na bakuna laban sa tigdas, rubella at polio. Sa ating mga anak, tungkulin natin lahat. Magpabakuna, maging ligtas para sa healthy Pilipinas. Pabakunahan ang inyong mga anak kontra rubella, tigdas at polio sa May 1 to 31. May dagdag na vitamin A supplementation pa. Alamin ang schedule sa pinakamalapit na health center. Magpabakuna na para sa healthy Pilipinas. Paalala mula sa DOH. Sasakyan kita sa lahat ng gusto mo. Sasakyan kita, basta't sasakyan,
Magandang umaga ulit mga kapadya. Muli tayo nagbabalik sa padya para sa klimabukasan. Kasama pa rin natin si Sir Jason, isang bike commuter at urban planner, at nabahagi na natin yung mga karanasan niya sa pagbibisikleta at ano rin yung mga challenges niya at pati na rin ang kanyang mga advice para sa mga gusto magsimula magbisikleta. Ngayon naman, dadako tayo sa impact ng biking sa ating lipunan. Alam mo, nung Miyerkules lamang, napasa na sa committee level ng Kongreso ang sinusulong na Philippine Bicycle Act na siya magbibigay prioridad at kaligtasan sa ating mga siklista at pedestrian. At ito ay gagabay rin sa mga proyekto para mas maging ligtas ang ating mga kalsada para sa mga pedestrian. Ayon kay Senator Mark Villar, layunin ng batas na ma-encourage pa ang ating mga commuter na magbisikleta para makatipid sa mga gastusin habang nakakabawas sa mga harmful emissions na nakakasira ng ating klima. Kaya naman na yun, kasama natin si Jason, gusto natin siya tanungin. Paano nga ba nakakatulong ang pagbibisikleta sa paglaban natin sa climate crisis? Ayan. Salamat sa tanong, Joven. Ayan. Welcome ulit sa ating mga listeners and viewers. Regarding dun sa question mo, ang pagbibisikleta kasi, yan yung may pinaka-least na carbon footprint kung tawagin, next to walking. Kumbaga, after ng paglalakad, yung pagbabike yung susunod na mode of transport na available. And yun, dahil nga two wheels lang siya and manually powered, unless yung gamit natin ay pedal assist na electric bike, napakaliit ng gamit niya sa resources. And bukod doon, dahil kung magbabike tayo, wala tayong carbon emissions or greenhouse gas emissions na meron sa mga motorized vehicles na pati sa maintenance ng kalsada ay nakaka-apekto kasi depende sa bigat. Yung bike, ano lang ba timbang yan? Wala pa namang 20 kilos. So sabihin na natin kung aabot doon hanggang 30 kilos. Ano ba naman yun kumpara sa toneladang sasakyan, di ba? Oh. So yun din, yung pagbabike, kung dadami tayo sa kalsada at mababawasan yung mga nagamit ng private cars and motorcycles, yung epekto na tinatawag natin na urban heat island, mababawasan. Kasi yun yung isa rin sa mga nakakasama sa paligid dito sa atin. Kasi yun yung, pero yun, more on concrete kasi yun. Pero kumbaga, dahil may mga sasakyan na present sa kalsada at maiinit sila, so mas nag-aggravate or nag-accumulate yung init na ganun. And mahirap yun lumabas kung mas maraming sasakyan. At yun din, dahil less yung emissions natin or yun nga, halos neutral, mararamdaman natin na lalamig yung paligid kapag nagbibisikleta tayo kumpara sa naka-motorized vehicle. So, nakikita talaga rin natin yung impact ng pagbibisikleta sa ating kalikasan. At maganda yung mga binahagi mo, Jason, lalo na dun sa pag kinukumpara natin pagbibisikleta sa paggamit ng sasakyan, lalo na sa Metro Manila, 12% lamang ang may-ari ng sasakyan. Pero kung titignan natin, lalabas tayo sa ating mga bahay, mas marami mga kotse na nasa kalsada natin na kahit average ng isang sasakyan ay isang tao lamang ang nakasakay, pero malaki yung impact nito sa ating kalikasan, sa traffic at marami pang iba. So napakalagang bigyan natin ng prioridad yung mga alternative forms of transport, di lang active mobility tulad ng pagbibisikleta, kundi pati na rin yung mga public transportation, ferry, jeepney, carousel at iba pa. So napag-usapan na natin din yung di ba magkakarugtong din yung paglaban natin sa climate change sa paglutas din natin ng trapiko. Kaya curious naman ako na mention mo na kanina na yung difference ng pagbibisikleta at paggamit ng kotse. Paano nga ba nakakatulong ang pagbibisikleta sa paglutas ng trapiko?
Ayun 'no, nabanggit mo rin na yun nga madalas isa lang sakay ng, mga private, four wheels na motorized vehicle. So 'pag nag-bike ka, yung lalo na kung yung distansya naman is very bikeable, kasi may bikeable distance tayo na mga tinatawag na halimbawa 3 to 5 kilometers 'yan. Lalo na kung yun nga malapit lang na kaya naman talagang mag-bike or kaya mo naman sumakay ng PUV imbis na dalhin yung sasakyan mo. Yung pagbibisikleta, yun mas mapapaluwag niya yung kalsada na yung mas kailangan gumamit kasi meron naman ganun or tawag natin doon essential traffic na yung mas kailangan gumamit bukod sa mga PUVs, mas kailangang sumakay sa four wheels or yun, ng motor. Sila yung mas makakagamit ng kalsada na mas banayad din yung pagbiyahe nila. Hindi sila mata-traffic kasi yun nga, nag-shift na sa ibang modes of transport yung ating commuters. So, malaki yung effect nun na hindi ko masasabing instantaneous pero gradual siya kasi um, yung kasya na dapat apat or kasi apat yung kasya or lima sa isang sasakyan. Pag natanggal mo yun, adi may space ka na for isa ulit na sasakyan. Tapos nalipat sila sa half lane ng pagbabike na pwedeng, yun nga, single file kung imagine natin yun. Mas mabilis yung daloy ng traffic actually. And yung average speed na hindi kasi dapat yung maximum speed yung sinusukat, yung average speed ng biyahe natin. Kasi ang Metro Manila or Philippines, yun yung tayo may pinakamataas na average speed sa pagbiyahe. So, ang laki ng losses natin dahil lang sa traffic kumpara sa ibang bansa. Tas yung speed na yun, kumbaga pag, alam ko na nga nasa, ano lang yung takbo natin eh, 17. 17 kilometers per hour to 20, ganyan. So, mabagal yun. Kayang-kaya ng bike yung ganong bilis. Tapos pag pumunta ka sa ibang bansa na hindi ganun ka-traffic, nasa 30 plus yung kanila. And yun, yung ganong bagay, ibig sabihin, kaya kong abutan ng bike, nakakotse ako, di ba? Kaya kong unahan ng bike, nakakotse ako. Doon pa lang makikita na natin na yung difference na malaking tulong yung mga bike commuters natin sa syudad natin. Yun. Jason, nakikita talaga natin na mas beneficial sa ating lipunan yung pagbibisikleta kasi syempre mas serve nito mas marami kaya mas mapapabilis yung trapiko natin at syempre yung kalsada natin mas mabibigyan prioridad yung mas nakakararami at saka syempre mas magiging ligtas din to hindi lamang yung prioridad yung ligtas para sa lahat, diba? So salamat sa iyong sagot, Jason. At siguro huling tanong para sa step na to, gusto kong tanungin, na-mention mo na yung mga ilang benepisyo ng pagbibisikleta sa paglaban natin sa climate change, sa paglutas natin ng traffic, ng problema sa trapiko. Tanong ko naman, overall, paano nga ba nakakatulong ang pagbibisikleta sa pagiging inklusibo at saka sustainable ng ating mga syudad? Yung pagbabike, no, kasi may misconception pa rin tayo na yung pagbabike para lang sa low income class or sa mga may hirap or yun nga sa mga yung parang hindi kaaya-aya yung dating na dapat hindi ganun yung maging tingin natin kasi nga yung bike is an essential invention of humanity na ako PWD na ako pero yun nakakagamit pa rin ako ng bisikleta, e-bike na bisikleta. Malaking ano siya, malaki yung impact dahil mas nabibigyan ng pansin ngayon yung bike parkings, ganyan, yung mga facilities, yung end of trip facilities natin. And kabilang yung pagbibisikleta doon sa intermodality ng pagbiyahe natin. Kasi, bawa, yun nga, pag jeep, pagbaba mo, lipat ka ng ibang mode of transport, kung LRT man yan or bus. Yung pagbabike, pwede niyang yun din, na yung gap na yun, masolusyonan niya din kung nalalayuan ka doon sa ruta or malapit pala masyado para mag-jeep ka pa. So magbabike ka na lang. Or yung bike, ngayon meron na sa mga P2P, pwedeng isakay, lalo na yung mga folding bikes yan, meron din tayong ganong klase. So mas maraming options para dun sa commuter natin kung bibiyahe siya kung saan man
Lalo na kung gusto niyang iuwi ng probinsya yung kanyang bisikleta para doon magbike. So, um, malaking bagay yung inclusivity dahil sa biking. And yung sa sustainability or sustainable development natin, ah yun, kung titingnan natin, yun nga, yung bike, napaka-simple niya, napakadaling gamitin kung matututo tayo. Pero yung impact niya, napakalaki rin na hindi mo madi-disregard kasi um, it brings communities together. Tapos, yung economy rin, local economy, kasi yung nagbabike, nagugutom yan. So, sila yung kakain. So, sila rin yung kayang magdala ng maraming cargo na hindi lang natin napapansin. Kasi yung sa 4 wheels, yung grocery, yung grocery ko, kayang-kaya kong isakay sa bike. Mga 10 kilo yun. Oh. So, nandun tayo sa ganong na actually, mas gumagastos yung mga bike commuters dahil sila araw-araw lumalabas, araw-araw bumabiyahe. So, kailangan yan kumain, kailangan uminom, kailangan bumili ng pyesa, yun din. Although, yun nga, small yung footprint, pero yung frequency kasi na sa pag-grow ng lugar, makikita dun sa mga gumagamit ng bisikleta. Ayun. Salamat, Jason. Gusto ko yung mga sound bites mo. Yung small yung footprint, pero malaki yung impact. At nakakatuwa nga na yung pagbabike, tila nagiging bridge siya para makonect pa tayo hindi lamang sa iba't ibang mga lugar, kundi sa mga tao. At na-mention mo nga, hindi lang naman transportation yung benefit ng pagbabike, hindi lang sa kalikasan, kundi pa rin sa mga economies natin, sa community building natin, at marami pang iba. So, nakakatulong talaga yung pagbibisikleta sa pagiging inklusibo at sustainable ng ating syudad. I think maganda example dyan yung Quezon City, kasi kaka-attend ko lang ng Quezon City International Film Festival last year at talagang binigyan nila ng prioridad at focus na kailangan yung mga transportation options sustainable din. So merong mga bike lane, QC bus, at marami pang iba. So makikita natin na yung mga initiatives sa biking, konektado rin siya sa uh, pagiging sustainable at inclusive ng ating environment. So, salamat dun ulit, Jason. Ngayon naman, gusto kong tahakin pa natin dahil ngayon, 2024 na, anong kaya yung mangyayari, di ba, in the future? Ngayon, meron na tayong 564 kilometers ng bike lane sa Pilipinas. Tapos ang balak na pamahalaan, gawin itong 2,400 kilometers sa taong 2028. So, 4 years pa, pero marami pa tayong pwedeng gawin. Kaya ang tanong ko sa'yo, Jason, ano nga ba yung mga kailangan ayusin na ating pamahalaan para pa mas maging convenient ang pagbabike sa Metro Manila? Like, may mga ideya ka ba para mas maging bike-friendly pa ang ating mga communities? Yung sa yan, sa unang tanong, syempre kailangan lakihan yung budget for bike infrastructure, especially yung opisina ng Active Transport Project Office natin. Kailangan malaki yung budget kasi yun naman yun eh. Kung wala tayong panggastos to protect our citizens, to build infrastructure for them, ay sayang lang. Hindi magiging convenient yung pagbabike natin. And yun, yung hinihiling natin, yun nga, protected bike lanes. Kasi ako, kahit sanay ako, meron pa rin akong takot, kumbaga, sa every time na lalabas ako sa kalsada. Kasi kahit anong ingat ko, kung yung kasabay ko naman, hindi maingat, di ba? Unless yun nga, nasa bike lane ako na may barrier or separated lane talaga na tayo lang may access, mga bike commuters. Yun yung kasi yung convenience, magiging attainable talaga yan kung talagang may trust yung national and yung government natin. Tapos sa local government naman, yung para maging bike friendly, i-include na yung
pagbabike as part ng culture natin na mga Pilipino. Kasi sinasabi nila mainit magbike sa Pilipinas, sa Metro Manila kasi tropical. Kaya naman mainit kasi wala na masyadong puno. Tapos puro sasakyan. So yung convection ng init galing sa kanila, yun yung nararamdaman natin. Pero kung less yung ganong mga sasakyan, kung marami pang puno, yun nga, magiging, babalik tayo dun sa first question mo, magiging convenient yung pagbabike. So sa mga LGUs, yun, dapat budgetan din nila yung ganito. Kasi malaking bagay. Kasi vulnerable road user yung mga nagbabike and yung mga gumagamit din ng bike lane. Ngayon, hindi lang naman bike commuters. May mga nakikita tayo dyan, naka-wheelchair, naka-scooter, naka-skateboard, yan, naka-pedicab, na yun, may sakay na senior. So, yun yung mga kailangan nating alagaan. Tapos yun, syempre kailangan ipasok din natin yung health benefits na pagbabike. So, dapat yung mga pupuntahan nating lugar para maging bike friendly, dapat may mga kung kaya nila mag-provide ng shower, ng bike parking, tapos kung pwedeng alfresco dining, ganyan. Na malapit yung bike park dun sa kung grocery man yan, na may security. Yun eh. Kasi kumbaga pag safe and secured yung customer or yung citizen, eh talagang makukonsidera nating bike friendly yung lugar. And yun yung kalsada, lalong-lalo na yung kalsada kasi kailangan hindi kasi yung karamihan ng bike lane ngayon meron dun mga gutter na or yung may mga manhole na saliwa yung harang or takip kaya pwedeng lumusot yung gulong mo dun. So yung mga ganun na kumbaga small changes yung gagawin pero talagang malaki yung magiging effect sa communities and cities natin. Ayun. Salamat, Jason. Gusto ko yung sinabi na mga small changes pero malaki yung impact at na bahagi mo na rin kanina na yung pagsama natin ng biking sa culture natin, mahalaga rin siya. Mas ma-inter pa natin na very helpful naman ang pagbabiking at isa na nga din yung e-vehicle act, 'di ba? Sa isa sa mga pag-encourage natin na explore pa yung mga alternative forms of transportation. At maganda rin yung sinabi mo, gusto ko lang emphasize na kailangan hindi lang yung mismong kalsada pero pati yung mga facilities align din siya, maging bike friendly rin siya. At nakakatuwa nga, 'di ba sa Muntinlupa, nagkakaroon ng mga bike sheds para sa bike parking sa mga schools at iba pa mga public spaces. So nakikita natin na nandun naman tayo nagsisimula na kailangan lang natin, tama yung sinabi mo, budget din at syempre sa implementation. So salamat, Jason. Sana kung may mga nakikinig po tayo dyan, mga kasamaan sa pamahalaan, lalo na sa mga LGU, sana po mapakinggan natin yung mga pangangailangan natin ng mga siklista para po mas maging ligtas. Hindi lamang po para sa mga siklista, pero para rin po sa taong bayan. So, ayun po, ayun yung mga suggestion, napaka-helpful na suggestion ni Jason para mas maging convenient at safe po ang pagbabike sa Metro Manila at bike-friendly yung buong community natin. So, marami na tayo na pag-usapan kung ano yung experience mo, ano bang kailangan gawin ng mga first-time bikers, ano nga ba yung contribution ng biking sa ating lipunan. So, marami sa nakikinig sa atin, mga gustong magsimula mag-bike. Ano sa tingin mo, paano natin sila mahikayat para magsimula mag-bike para sa kanilang commute? Ito tong question mo, kinda parang trick question kasi marami akong kaibigang babae na gusto sana mag-bike. Yun. Pero kahit naman hikayatin ko sila, hindi sila makapag-bike kasi they see the road as dangerous. Hindi dahil yung road itself, pero yung kasama mong road user, which is yung nga motorized vehicles. Marunong sila mag-bike, nagbabike sila within their neighborhood, pero yung lalabas sa national road, yun yung challenging na kailangan din talaga ng tulong ng gobyerno.
Kasi yun, madali maghikayat na ito, prepare mo, ito yung bagay na bike for you, ito yung ano. Pero kung wala kang ready na infrastructure or policy, yun, kahit nga policy lang yan, mahalaga yun. Kasi yung feeling safe nung bike commuter na sasalang sa kalsada or yung feeling niya na may may karapatan siyang gumamit ng kalsada, yun talaga yung pinakamahalaga doon na mas mapapadali. Pero kung wala yung ganong avenue, yun. Hanggang ano lang tayo, hanggang suggest na, sige, mag-bike ka, sasamahan kita. Pwede naman siguro yung ganon. Pero yung, para talagang ma-maintain and ma-sustain natin yung ah, pagbabike, or yun nga, para dumami tayong bike commuters, malaking bagay na tulungan tayo ng gobyerno na manghikayat. Hindi lang yung tayo-tayo lang. Oo, kasi nakasalalay din sa mga ipapatupad na policy and programa yung bike commuter sector natin. Ayun. Salamat, Jason. Gusto ko na in-emphasize mo talaga na kailangan pa rin natin ang suporta ng ating pamahalaan para mas marami pa tayong mahikayat na mag-bike. Kaya ah, gusto ko sana tanungin sa'yo, sa huli, saan mo ba nakikita ang kultura ng pagbabike sa Pilipinas pagkatapos ng 5 taon? So, mga 2029, ang pinaplano ng DOTR, DPWH, makapagtayo ng 2,400 na bike lane. Sa tingin mo, ano ba na yung magiging kultura ng pagbibisikleta noon? No, tingin ko in 5 years na ganun, kung yun nga yung vision ng Philippines and ng government. Magiging ano na sa akin, kumbaga norm na ng Pilipino na makakita ng bike na hindi na siya, uy, bakit ka nagbabike? Ba't di ka magkotse? Yung mga ganun. Or hindi na siya sports lang din. Yun, makikita na talaga siya as transport na option for the Filipino people. Dahil yun, nakikita naman na natin. Halimbawa, magbigay na tayo example, Quezon City. Yan, ang laki na ng pagbabago na nangyayari dun sa bike culture nila. Meron na eh, may culture na eh. Tapos yun nga, sa ngayong na susunod na Sabado, yan, magbabike ako. Taga QC. Sa QC yung bike ko, taga Muntinlupa ako. Ayun. And yun, yung isa pa, yan, sa ibang lugar, yan, meron tayong Iloilo na tinitingnan din, Iloilo City. Yan, even the Cebu province, yan, nag-start na rin yung mga LGUs dyan. So, in 5 years, talaga nakikita ko na flourishing yung ating bike culture. Culture na siya, tingin ko talaga. Kasi may mga naumpisahan na tayo and kailangan lang talaga nating maging consistent and maging persistent dun sa pag-push dun sa pagbabagong ito. Kasi hindi privilege yung pagbabike, mas privilege yung magkaroon ng sasakyan. Kasi yung pagbabike ang daling bumili ng bisikleta, 'di ba? Pero yung biyahe gamit yung bisikleta, yun yung mahirap sa ngayon. Pero in 5 years, tingin ko talaga mas dadami pa yung protected bike lanes and yun, yung karapatan ng yun, tingin ko yun implemented na yung Philippine Bicycle Act. Yes, ganun tayo capacity. So, yun. Thank you dun sa tanong. Ang salamat, Jason. Sana nga pasado na yung Philippine Bicycle Act noon. At natutuwa sa sagot mo kasi oo, marami tayong kinakaharap na challenges na yun. Pero dahil parami rin naman tayo ng parami sa bilang ang mga bikers, naniniwala ko rin na syempre dadami rin yung support at sana makita na ating pamahalaan na kailangan bigyan talaga ng proteksyon at saka prioridad yung mga tao. Yung tama nga, yung the most vulnerable in the road must have the most protection. Diba? Parang ganun yung quote. So, kailangan talagang mas bigyan ng priority yung most vulnerable sa ating mga kalsada, yung mga pedestrian, mga siklista, at syempre yung ating mga commuter. Kaya naman, maraming salamat sa inyong mga sagot. Jason, nakakatulong talaga ito. At sana marami pang mapulot ang ating mga kasama, mga kapadyak. Ayan. So, ayan, madali lang naman.
katulad sa namin, madali lang naman magsimula magbisikleta. Nakakatulong ito sa paglutas ng trapiko dahil mas makatao to. Tapos maraming nasisilbihang commuter sa maliliit na espasyo lamang pero malaki yung impact niya. Kaysa naman sa mga dambuhalang kotse na 12% lang naman ng buong population ng Metro Manila ang may-ari. Nakakatulong rin ito sa ating kalikasan dahil nababawasan yung mga carbon emissions na siya nagpapalala sa ating climate crisis. So, sa bawat sulong na ating gulong ay nakapagtulong tayo sa paglaban sa krisis sa klima at mobilidad. Dahil sa pagbibisikleta, nagiging mas inklusibo at sustainable ang ating mga komunidad. Kung gagawin pa nga natin mas ligtas ang ating mga kalsada, kung tutulungan tayo, bibigyan tayo ng suporta ng ating pamahalaan, naiwasan din natin ang mga aksidente, mas magiging ligtas ang ating mga kalsada at giginhawa ang buhay ng lahat. Lalo pang yayabong ang makataang transportasyon, hindi lamang pagbibisikleta, kundi ang lahat ng forms ng makataong transportasyon. Kaya naman, muli maraming salamat, Jesus, sa pagsama sa amin. Ano pa? Bago tayo magtapos, gusto kong tanungin, meron ka bang mensahe para sa mga kabataan at iba pang mga makikinig natin ng gustong magsimula magbisikleta? Sa mga kabataan, wag wag matakot na magbisikleta. Oo. Pero yun, hindi maiwasan kung sisemplang ka by yourself. Nakasama yan sa experience yun. At wag magmadali rin sa pagbabike yun. Kasi ang importante makarating tayo ng ligtas doon sa pupuntahan natin. At yun, sa iba pang nais magbisikleta, yan sa mga matatanda naman or yun nga, yung mga na hihiya dyan dahil matanda na sila hindi pa marunong magbike. It's never too late yun to ride a bike and to start the bike movement or cycling movement. Yun nga, yun, kung magpapabudol kayo sa amin, ni Joven, yan, iniimbitahan namin kayo na subukan ng bike commuting dahil malaking impact nito hindi lang sa sarili natin, kundi dun sa ginagalawan natin. Kasi hindi natin mapapansin yun, yung health natin mag-improve, yung savings natin, lalaki, and yung sense of self natin dun sa komunidad, mas mararamdaman natin and mas ma-appreciate natin yung kinabibilangan nating community. So, yun lang. Maraming salamat. Thank you ulit, Jason. Maraming salamat. At dito po nagtatapos ang ating podya sa umagang ito. Tandaan, maging ligtas po tayo sa ating kalsada at mag-enjoy. Tumulong na at pagulungin pa natin yung ating mga gala, mga plano kasama ating mga barkada pamilya at magagawa natin yan kasama ang ating mga bisikleta. Para naman sa mga karagdagang impormasyon, pwede kayo sumama sa ating diskusyon online sa House Your Biyahe Best Facebook group at sumali sa ating Podjak community sa Viber para naman sa mga susunod na events natin sa 2025. Mula sa mga bike rides hanggang sa mga live radio stations, mga sessions, sa mga cafes, samahan nyo kami mag-record katulad na itong usapan namin, katulad ng Podjak namin ni Jason. Marami pa tayong aabangan sa 2025. Kaya naman po, sa susunod na Sabado, abangan po natin ang ating next guest na si Alisa Belda, ang ating twin biker ng Make It Safer Movement o mismo na silang nagprotekta ng mga bike lanes sa Ayala Avenue sa Makati. Alamin pa natin kung paano nga ba nila na protektahan ang mga bike lanes at paano nila patuloy na sinusutong ang mga karapatan ng mga siklista at mga commuter. Kaya naman po, abangan po natin yan sa susunod na Sabado. At dito na po nagtatapos ang ating podjak sa radyo. Pero patuloy pa rin ang podjak natin sa ating komunidad. Kaya naman huwag kalimutan, smile naman dyan and everything.